Oh, ito pa ang isang nanggagalaiti at talaga namang taing-tae dito sa issue na to. Pakinggan naman natin ang masasabi ni De Lima sa drug war probe ng Senado. Kailangang maging objective sila. Mas marunong ka pa. Senador ka ba? Tsaka hinihingi ba nila opinion mo? O sige, pakinggan nga natin itong statement ni Madam. O tumatakbong ano to ha? Party list representative ba o congresswoman? O tingnan natin. Tingnan natin kung ano yung magiging direksyon ng magiging parallel investigation na yan. O yeah, kita mo at least kahit papaano si Leila De Lima, objective pa siya. Sabi nga niya na, we'll see, di pa nagsisimula. Tingnan natin kung magiging bias si Senator Bato. Tingnan natin. Oh, di ba? At least siya kahit papaano, ito matino. Kundi si Abante kasi, di naman kasi abogado yan. Kaya akusa na lang ng akusa yan eh. Kay Abante, sure na siya kagad na magiging bias si Bato. Pero at least ito si De Lima, sinasabi niya na palagay ko, dapat mukhang tingnan natin kung bigyan natin ng pagkakataon ng Senado. At sana yung mga nasasangkot, sila Senator Bato, sila Senator Bongo, ay wag naman nilang gamitin yung posisyon nila o status nila dyan sa Senado para, for example, mangbraso. Well, maganda yung panawagan na yan ni Leila De Lima. Maganda yung panawagan na yan ni Leila De Lima. Pero Leila, natatandaan ko, ginamit mo din yung kapangyarihan mo nun nung nasa Senado ka. Siguro kaya ganyan din ang ang suggestion mo. Kasi ginamit mo din yung kapangyarihan mo nun, di ba? Para brasuhin yung mga Duterte. Di ba? Di ba Di ba testigo mo si Matubato? Di ba ginamit mo din yung committee mo para yung kapangyarihan mo bilang senador para gisahin yung mga Duterte sa Senado? Tanda mo ba yun, ma'am? Kaya siguro nag-a-advise siya kasi gawain din niya. Di ba kailangan ay maging bukas ang kanilang isipan na maging objective sila sa pag-handle ng ganyang investigation at maging matapang din katulad ng mga katapangan ng mga pinapakita ngayon ng mga members ng Quadcom. Ay, putang ina. So yung mga taga-Quadcom matapang? Gano'n na. So, akala ko pa naman, Leila De Lima, wala kang pinapanigan. Gusto mo na maging bias, hindi maging bias yung mga sila Bato at si Bongo. Pero ikaw bias ka, sinasabi mo na yung Quadcom ay maganda yung ginagawa nila. Maganda yung ginagawa nila kasi pabor sa'yo. Pabor sa'yo eh. So pag pabor sa'yo, okay lang. Pag pwedeng hindi pabor sa'yo, binabraso, ganon. Tangina, nagkalat talagang ipokrito sa Pilipinas, no? Nagkalat talaga ang mga ipokrito sa Pilipinas. Ay nako, na nagagalak tayo na ganyan, naglalabasan na yung mga katotohanan, naglalabasan na kung sino talaga yung mga may pakana. Biro mo yung mga reward system na yan, yung mga quota system na yan, malakas po ang mga nagiging ebidensya dyan, mga credit. Tangina pa, paano malakas yung mga ebidensya? Wala kang ebidensya, puro daldal eh. Paano maging ebidensya yung pinatawag ako ng alas 5 ng madaling araw? Tapos pinagpahanap ng Iglesia ni Cristo. Anong connect nun? Tapos kinausap ako kung kaya daw bang gawin yan on a national scale. Pinahanap ako ng mga tao. Tinanggihan ko kasi hindi naman ako eksperto. Tapos binulong sa akin ni ganito. I was advised by ganito. Puros hearsay. Wala siyang personal knowledge doon sa mga akusasyon niya. Tapos sasabihin mo na maraming ebidensya, maraming chismis. Sanay ka kasi sa chismis. Kasi nung dati nasa Senate ka, yung mga testigo mo, puro chismis lang din eh. Po, yung mga nagsasalita kasi mga insiders sila. Mga kasama sila doon. So alam nila yung mga sinasabi nila. So umaasa kami na marami pa nalalabas dyan para ipakita ano talaga ang tunay na nangyari ng drug war. Paano ginamit yung... Ganyan din yung mga nasa bilibid, insider sila. Mayroon silang direct knowledge.
Oo, na di umano, yung quota system din ng mga nasa kulungan. Oo, na araw na parang every week or every month na dinadaanan nung bagman mo. Di umano ha. Oo, well, dismiss naman na yung kaso na yun, pero yung kwento lang, kinukwento ko lang. Oo, na di umano ay bagman mo daw, kinukuha yung pera para daw meron kang pangkampanya. Ano yun ha? Nagkataon lang na yung isang whistleblower, yung JB Sebastian, nasunog na. Abo na dahil na COVID daw. Pero imagine mo kung buhay yung mga yan. Sa tingin mo babaliktad yung mga yan, antitindi nung mga testimonya din nila laban sa'yo. Di ba? Pero kita mo ang nagagawa ng testimonya lang. Nakalaya ka ngayon, di ba? So, walang ano yan, walang pangil yung mga testimonya na yan hanggat hindi mo kayang patunayan sa korte yan. Mga kapulisan, para magkaroon ng gano'n na massive summary killings. Napakamali, napakalabag talaga sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, yung ginawa nila. Kailangan silang panagutin. Yung palakpakan. Palakpakan natin si Madam Leila de Lima sa kanyang mga statement, di ba? Ay, nako. Di ba? Na-entertain ba kayo mga boss sa ating mga balita today? 3:00 na. Sabi ni Diego Latigo, yung pagkabit mo kay Jonel, ikaw talaga, Diego. Bakit ba? Frailties of a woman yun eh. Na ano siya, na in love siya. Ano ba magagawa mo kung na in love siya? Hindi ba? Nako po. Matindi yung mga aabangan natin na mga balita itong mga susunod na araw. At sa October 23, that's 5 days from now, ay magkakaroon daw po ng hearing dyan sa Senate patungkol dito sa sa committee ni Risa Ontiveros. Ipapatawag daw dyan si Pastor Apollo Quiboloy. Tingnan natin kung baka sasanayin na ni Risa Ontiveros na makita si Pastor Quiboloy dyan sa Senado, dahil I am sure top 5. Ang pinaka tansya ko, mga nasa number 3 si Pastor. Di ba? At maraming salamat sa lahat ng mga nanood, lahat ng mga nag-like, lahat ng mga nag-share. Yung mga hindi pa nagla-like, mag-like na. Yung hindi pa nag-share, mag-share na. At meron po tayong mga uploads ha. May mga uploads po tayo. So panoorin po ninyo kasi syempre maganda balik-balikan yung mga sound bites nung ating mga pinag-uusapan gabi-gabi. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka